ngayon, ano ginagawa ko sa buhay ko? Magandang araw o magandang gabi sa inyo lahat. So, ngayon, I'm gonna be doing a video about ang dami naglalakad sa hallway namin. Mamaya na kayo maglakad. Okay? Sandali lang to. Give me 30 minutes. Ito, honestly speaking, pagdating sa skincare, I don't really do much. Pero isi-share ko na rin sa inyo yung mga ginagamit ko. Siyempre, meron tayong routine, di ba? So, ito yung aking usual routine. So, pagsasamahin ko na yung day and night. Gusto niyo pa ba yung may, demonstration? Wag na, no? Kasi pare-pareho lang naman yan, eh. Start na. Seryoso tayo ngayon, ha? Wala masyadong, seryoso. Ayoko nung, Pero, excuse me. Bastos. Una-una, dahil alam niyo naman polluted dito sa Pilipinas, dito sa atin, kung yung sahig nga, iwanan mo lang ng isang buong araw na hindi winawalis, sobrang alikabok na. Hindi naman nagpo-produce ng oil yung floor, diba? What more pa yung mukha natin. So, sa malamang, kakapitan niya ng alikabok, ng lahat ng pollutants, air pollutants, noise pollutants. Ano ba yun? Lalo na sa mga hindi pinagpala na nagko-commute araw-araw, natural na exposed tayo lagi sa pollution. Maisasuggest ko lang sa mga dakilang commutera kagaya ko, alagaan niyo yung skin niyo. Make sure na pagdating niyo sa bahay or pag nakauwi na kayo, before you sleep, kung hindi man kayo makaligo or makapag-shower, make sure na yung face niyo is mahugasan niyo. Kasi, nako, maghilamos ka, Pond's Smooth Pores. So, ayun nga, itong pore tightening facial foam, I have been using this for more than a month. As I have told you before, may problema ako sa pores ko pagdating sa ilong. Yan. Ito may pagmamalaki ko pa yung skin ko sa cheeks. Pero pagdating sa nose, hanggang dyan ka na lang. Hindi niyo pwede makita to. Honest review ko dito sa product na to, it works. Honestly, I could honestly say na nag-improve yung aking pores. Hindi na siguro dahil dyan sa facial wash na yun kasi may mga isi-share pa ako ibang ginagamit ko for my blackheads kasi yun ang talagang problema ko. I don't have any problems pagdating sa acne, sa pimples. Nagkakaroon lang ako ng pimples if it's time of the month. I don't know if you can see kasi parang medyo makapal yung tapal ng concealer ko ngayon, no? Kung mapapansin nyo dito ako lagi, yan, here. Dito sa part na to, dyan ako madalas magkaroon ng pimple. So, another thing na I think na nakatulong sa pagbawas ng aking blackheads is itong St. Ives Apricot Scrub. This one, this is not recommended na gamitin daily. I think twice a year. Twice a week lang to dapat ginagamit. Pagdating sa face, I don't scrub that much. Ginagamit ko lang is ito. So, meron siya mga small beads. Lalo na kung malalaki yung pores nyo. Perfect. Hindi niya nadadry yung skin ko. Ako hindi ako nagma-moisturize. That's another thing. I don't moisturize my skin. I've tried before, nagma-Myra E ako na moisturizer. Pero hindi ko talaga siya ma-take. Like, after 30 minutes of applying, kahit i-dry ko siya, kahit itapat ko sa electric fan yung mukha ko, talagang mabilis pagpawisan yung mukha ko. Lalo na yung ilong, dito, at saka sa muso. Lalo na pag naka-makeup ako, naka-foundation ako, tapos makikita ko, nagkukumpulan na yung pawis dito sa muso ko, sa ilong ko, ayoko. Hindi ako nagma-moisturize ng skin ko, pero okay pa rin naman yung skin ko. Kasi yung iba parang nagiging holy grail nila is moisturizer, diba? Pero ako, ang holy grail ko is water. Yun lang. What I'm trying to say is, drink lots of water. I don't moisturize my skin kasi hindi ko talaga siya mate. Very active ang aking mga sweat glands sa mukha. Hindi talaga ako nagpapa-facial kasi I have tried na magpa-facial siguro mga twice or thrice. Ang sakit kaya magpa-facial. Akala nyo pag nagpa-facial ka is yung mapapamper ka. Ako hindi ako napapamper. Anong pamper doon? Parang ako nabubugbog. Dahil nga hindi ako nagpapa-facial, I do facial myself. Tama ba yun? Huwag ka na kasi mag-English. English ka na naman ng English. Ako na mismo ang nag-facial sa sarili ko. Ginagamit ko to. This one.
pero hindi lagi. Siguro mga every other week after ko maghilamos. Meron pa ako nakikitang mga na whiteheads, nakalabas na, kulang na lang. Pasintabi po sa mga kumakain na, sorry. Diet muna kayo ngayon. Siyempre, before ko siya gamitin, I make sure na naka-sterilize siya. Inaalkoholan ko to, binababad ko siya sa alcohol. I don't know what this is called, pero ilalagay ko dito. Kasi nakalimutan ko eh. Just to clean yung mga stubborn na whitehead. Pore Minimizer Whitening Toner. 177 pesos sa Robinson. Whitens, clarifies, and tightens pores for fairer and refined skin. Ito, 3 weeks ko nang ginagamit. This one. I love it. Hindi ako mag-aatubili or magdadalawang isip na bumili ulit nito. Dating sa tightening ng pores, yes, correct. Nabawasan din yung blackheads ko and whiteheads. Kaya, I love this one. Anyway, alam mo, ang Nivea, maganda, pati yung mga facial wash nila, okay sa akin. This is what I use. Ito, nabili ko lang for, correct me if I'm wrong, ano ba? 21.50 or 22.50. I can't remember, pero less than 25 peso. Maxi Peel concealing cream. So, kung makikita niya, meron siyang whitening, sunblock, meron siya, it can act as a makeup base, moisturizing, dermatologist tested, pati yung sinabi ko. Kasi hindi ko siya ginagamit sa buong mukha ko. So, sa mga part lang na meron akong stubborn na blemish na matagal nang hindi natatanggal. For example, ewan ko kung makikita niyo pa, pero ito pa siya, may konti pa. Ito yung isa sa mga maisasuggest ko sa inyo if you're looking for concealing at the same time it whitens, o diba, hindi mo na kailangan ng Sebo de Macho. Ito lang, okay na. At sa presyo niya, less than 25 pesos. Ang mura niya, diba? May deep cleansing nose strip. Pag napapansin ko marami, ready to harvest na ang aking ilong. So din, gumagamit din ako nito. This one, the Eye White Nose Pack, Whiteheads and Blackheads Remover. But I like this one better. Pansin ko, pag ginagamit ko siya, aray ko, pati yung hair sa nose ko natatanggal niya. So, kaya sabi ko, pwede rin to sa buhok ko sa kilikili. Clinique Take the Day Off Makeup Remover. Actually, gumagamit lang ako nito. Gumamit ako ng liquid eyeliner. Kasi usually, yun ang mahirap tanggalin, diba? Lalo na yung mga waterproof, yun. After I use that, saka ako naghihilamos. Hindi lang dapat yung mga pinapahid nilalagay sa face, hindi lang dapat doon kayo nagfo-focus. Dapat nagfo-focus din kayo sa kinakain nyo, sa nutrition nyo. Ascorbic acid from United Home. This is 500 milligrams. Yes. I bought this 106 pesos sa Robinson Supermarket. Importante ang vitamin C hindi lang sa ating immune system, but yung kapag kunwari nagkaroon kayo ng scars and yung paggaling ng sugat, fade ng scar, yun, kumain kayo ng fruits. Hindi importante yung dami ng nilalagay mo na kung ano-ano sa mukha mo. Hindi ka naman kumakain ng tama at ang kinakain mo naman puro crap, junk food. Everything won't matter. At exercise. Mag-exercise kayo. Kahit pagpawisan kayo, mag-jogging lang kayo ng for 30 minutes or 1 hour, pasasalamatan kayo ng skin nyo. Hindi lang ng katawan nyo. Isa lang sa mga benefits ng pag-workout or pag-exercise is good skin. Sana may natutunan, may nakuha naman kayo kahit papano. Maraming salamat po sa panonood sa akin. And that's it. If you have questions, again, suggestions on what will I do next, just comment down below. So, ulitin. Bye!